Bulaga, mula Apani hanggang Bulo. Yan. Mula kay Armada hanggang kay Umali. Yan. Ayun. Okay, estudyante, pagka nasa loob na ng room, parang nakikita ko na nagdarasal na siya ng 10 Hail Mary para hindi siya matawagan sa recitation. Yan si Armada. Tapos kay Kate, si Kate ang malinis ko sa kanya, yung kanyang finger tone. Kasi pagkapagpasok niya sa room, tinitingnan ko na yung kanyang medyas. Kasi ang ganda tingnan, no? Yung mga daliri niya, nakikita mo, parang luya. Ang lalaki ng mga paa niya, ang paa niya, saka yung mga finger niya sa toe. Yan si Kate. Si Kate, pagka bumili na yan, nawawala na yung problema. Kay Mardel, si Mardel, masasabi ko kay Mardel, yung pag tinignan ko si Mardel, suplabita, pero mabait siya. Kaya mo pagka yung bibig niya gumagano, no? Yan. Parang inis siya sa'yo, pero ang totoo lang nun, hindi. Si Tanasa, si Mary Antoinette, yan ang mataray ang dating. Diba? So, pagka tinignan mo, kunwari, tahimik, pero ang totoo lang, mataray yan. Si Katrina, David Katrina naman, small but terrible. Kat, si Kat, ang cute. Pagka tumawa na yan, nawawala na yung problema. Kaya tuwing recitation pagka kumari na tingin ako sa Rowan, na tingin ako kay Kat, medyo lalampas ako sa kanya. Kasi mukhang nagtatago. Si Erika, ayan, ang tawag ko sa kanya, Pancham. Kasi tinanong ang katawan niya, kahit na Pancham niya, sexy. So, mag-iis ko si Erika kasi yan ang estudyante ng kala mo, mataray, pero pag umiyak, agulgol. Huwag mo lang itanong kung saan kita nakita umiyak. Pero nakita na kita umiyak. Si Escoto, si Jowa, yan, Tisay. Pag tinignan mo si Jowa, parang tahimik, pero maraming tinatago na yan. Pagka hindi recitation, lakas ang boses. Pero pag recitation, medyo humihina na. Joke. Tapos kay Esguera, si Beatrice, pag tinitingnan ko, parang lumalaban sa beauty pageant yan. Maganda siya. Kala ko ang mag-anak niya si Kate Esguera, kasi kamukha niya maganda. Simple, pag makikita ko. Kaya kung akong lalaki niligawan ko. Tapos si Missy, si Missy, yan ang CI ng Bonifacio 1. Kung gusto mong magkaroon tungkol kung anong nangyayari sa mga Boni 1, siya ang hanapin mo, magtanong ka sa kanya kung ano nang nangyayari. Kaya kung sa kanya mo malalaman. Pero wala naman siyang sasabihin ng negative, kaya lang sasabihin lang niya para hindi magkaroon ng problema. Tapos para siya hindi yung problema. Joke. Si Gagan, ang Lady Gagan ng Bonifacio 1, huwag kang tumawag si Phyllis. Ang Lady Gagan ng Bonifacio 1, yan. Marunong, pag tinawagan ko, hindi pwede hindi natayo, sasagot ng ayos. Kaya lang, siguro hindi lang siya nakahabol dun sa ranking dahil sobrang mahihayin niya. So, alisin mo yun. Pagdating mo ng college, be sure na gamitin mo yung talino mo, huwag kang mahihiya. Yan. Si Ganya, Mina,
ang si Bina. Napakasimple. Pag tinignan mo, pag tumawa na siya, mawawala na yung problema mo. Tapos marunong din, kaya lang, yun, kagaya ni Gagan, maghihayin din. Tapos kay Joy, si Joy. Magigis ko lang gusto si Joy. Bakit? Si Joy, pag tinignan mo, kahit na hindi naman sabihin natin hindi sobrang ganda, pero pag tumawa, yung mata niya talagang nagbibigay ng ganda. Yan si Joy. Tapos, yan ang Englishera ng Bonnie Juan. Pagka nag-English na yan, ayan, ang ganda niya mag-English. The same as Harriet, si Harriet naman, yan ang nakikita ko sa row 2 na medyo tahimik, pero may tinatago. Marunong. Kaya lang nakikita ko, alisin niyo lang yung pagkamahiyain niyo. Yan. Dahil walang mangyayari, pagka halimbawa sobrang mahiya, yan. Yung nalalaman mo, nawawala. So, pagka halimbawa napapansin kong hindi ko pa siya nakatawagan, sisilipin ko sa group ko kung sino yung hindi magalas na nagre-recite, kaya siya yung natawagan ko. Si Nerissa, yan, kasunod ni Harriet. Si Nerissa naman, ay nako Nerissa, natatapos ng lahat ng test, ikaw na lang naiiwan. Ewan ko kung anong ginagawa mo. Bakit tuwing may test tayo, ikaw ang laging huli. Tapos nanginginig-ginig ka pa pagka lahat tapos na, ikaw hindi pa. So, sana ang payo lang, pagdating mo ng college, huwag mo sanayin yung gano'n. Yan. Yung medyo naiiwan ka pag nag-test. Sa college, hindi na pwede yun. Si Kim, yan, ang flawless. Si Kim. Kalaman ko, si Kim ang magiging use ng aside kay Patricia, siya yung pipiliin na maging use ng Bonnie Juan. Pero mas mas gusto nila. Pero, pag nakikita kita, parang nakikita ko si Pat sa'yo. Flawless kayo. Si Kim yan, mabait, marunong, si Kim. So, tapos hindi siya yung maarte. Yan si Kim. Tapos si Leslie. Si Leslie, pagka tumawa na yan, yung kilay niya, pag tinaas niya pa gano'n, ang ganda niya. Yan si Leslie. Hindi ko nalilimutan yan kasi pagka nagluto na sila sa HE nila, yan, kagad ako yung binibigyan. Si Cindy, ayan, Cindy. Ako Cindy, magpakataba naman. Inom ka ng libo. Yan, joke. Si Cindy, marunong si Cindy. Yan. Doon muna akala ko siya yung mas nakakaangat kaysa kay Renati. Kaya lang, nung panguli, medyo meron ko, siguro tinatawag ng konti, kaya yun, instead na naging number 2, naging number 3. Si Christine Marcelino. Si Christine, ibang tawa niyan. Pagka tumakas si Christine yung kanyang lips, nakita mo na. Yan, ang ganda ng Christine. Tapos si Denise. Si Denise, pag nakita ko si Denise, si Kim, at saka si Pat, parang magkakapatid. Sila yung mga lagi ng magaganda. Yan. Si Denise, napakasipag. Kahit na anong trabaho ibigay mo sa kanya, tinatapos niya kagad. Tapos si Anyana, yan ang aking monita, si Anyana. Si Anyana, mabait, pag nandiyan na sa harapan ko, sa itsura pa lang niya, takot na takot. Pero pag nakasagot na, mawawala na yun. Si Nueva, yan. Si Nueva naman, sa group 3, hindi masyadong nakatawag si Nueva. Si Cheryl.
Kaya pag halimbawa sa group 3, tumatawag na ako sa recitation, kung sino yung hindi ko alam na hindi ka anong nagre-recite, sino na yung tinatawag ko. Yan, si Cheryl, tapos si Parans, ganun din. Yan, sila yung nakakabi na tahimik. Sobrang simple. Kaya pagka sa recitation na, kung na akong makita na hindi pa sumasagot, sila yung tinatawagan ko. Si Parans, gawin, napakasimple. Black and Beauty, Beauty Triplet, Black and Beauty. Tapos, si ano naman, si Pare, si Janet, yan ang pumapangalawa pumapangatlo kay Stephanie, Pansang 3. Ang Pansang 1, si Erica, Pansang 2, si Stephanie, ang Pansang 3, si Pare. Yan. Si Pare, simple, napakabait din. Sabi nga ni Mrs. Pare, yung kita niya, ewan ko kung yung father niya naging classmate ko. Kasi sabi niya, tapos din daw sa Holy Angel yung father niya noong high school. So, hindi ko alam, kaya hindi ko alam yung itsura. Pero sinabi lang na tapos din sa Holy yung father ni Pare, baka siya nga yung naging classmate ko in 3rd year or 4th year, hindi ko na alam. Next, si Heidi, si Parungaw. Kapag tumawa si Tina, masuntok ka sa akin. Si Parungaw, isa rin yan sa mga cute, sa mga bony one. Yan. Pagka nagsalita na, ang binyang mga salita, lalo na pag sinabi niya yung hello babes. Yan. Si Stephanie, ang Pansang 2. Si Stephanie, although pati yung utak, kumulot nung hindi ko tinanggap yung kanyang output dahil hindi naman nagpapunction, pero seryoso yan. Ang gusto niya kung po pwede siya yung mauuna, ay kaya lang kung minsan nakakatawag na, ayun, dahil ng sobrang excitement niya, yung kanyang output, hindi lang function. Kaya although naman hindi lang function, pero alam ko naman nagtrabaho siya. Kaya yung sinasabi ko, pag sinabi ko yung grade nyo, 75 o 70, kung walang kayong subject na output, hindi ko ginawa yun. Dahil nakikita ko naman na may ginawa pa rin kayo, although hindi na-function yung output nyo. Si Larissa, nakatabi ni Sonsang, yan ang super nakakahimik sa klase. Ewan ko kung magtatago sa ito ni Stephanie, no? Pagka recitation. Pero, marunong naman, kaya lang, kung isa nahihiya. Siguro isa sinalisa sa mga mahihayin ng mga body, one sa mga babae. Si Songsa, Reyna B, ang number 1 sa klase ng body fashion 1. So, hindi siya nalalayo kay Suma, kay yung valedictorian last year. Yung unang nakita ko, tinanong ko lang si kay Mang Pilipeo na kung sino ang rank 1 ng 3rd year, tapos tinuro niya yung itsura ni Sansa. Nung pagkakakita ko sa kanya kay Reyna B, abang kami hindi matalitan yung naging valedictorian last year. Sabi ko, si Celine, si Sumang Celine, parang ang madre ng body fashion 1. Pag nakita mo si Sonsa, parang hindi mo pa man siya inuutusan, nagdarasal na sana magawa niya yung inuutos mo sa kanya. So, very good si Reyna B. So, lahat naman ang presidente ng body 1, very good. Pero, isa siya sa mga pinaka-very good. Yan. So, hindi siya makakatulog kung hindi niya natapos yung hindi po assignment sa kanya. Yan si Reyna B. So,
lahat halos ng mga teacher sinasabi, yung kahit na hindi pa nung for grading, na siya yung best nila sa klase. So, si Sula, si Paula, yan ay si Agatona. Silang dalawa ni Ken, Agatona. Ang taas nila pareho. Pag nakikita ko yung dalawang yan, si Sula at si Ken, ay parang magkapatid sa taas. So, si Sula, tahimik, napakaganda rin. Tapos, pag tumawa, mas talagang gumaganda. Si Pat, yan, beauty and brain. Si Pat. So, si Pat, kahit na maganda, hindi siya maka-ate, super, hindi katulad ng mga iba. Pag maganda, super ate sila. Pero siya, naging maarte lang siya pag lumalaban ng mismo doon sa kanya. Ganun si Pat. So, napakasimple. So, nakakalos ata ng mga teacher, alam siya na beauty and brain. Kasi pag nasa sa pansyan, sinasabi nila, yung estudyante mo ang mananalo na yan. Sino? Yung beauty and brain, si Talusig, sabi nila. Kaya kilala siya dahil hindi lang maganda, marunong pa rin. So, si Teng yan ang isa sa mga masipag din na estudyante ko sa mga buong iwan. Siya yung monitor, so mahirap din ang trabaho niya. Siya yung may hawak ng mga pera, so kailangan ingatan niya. So, sinusunod naman niya yung mga payo ko na pagka ganyan ang gagawin niya. So, yun ang sinusunod niya. So, si Teng, hindi lang masipag, marunong pa. So, kaya lang, kung minsan, ang gusto ko lang sabihin kay Teng, pagka alam mo marunong ka na, kung minsan hindi niya maiwasan na magtanong pa rin sa iba. So, yan ang alisin mo. Yan ang may tiwala ka sa sarili mo. Marunong ka. So, lahat ng mga girls ng Bonifacio 1. So, thank you. Lahat kayo mababait. Sana sa susunod na taon, ganoon pa rin yung mga estudyante ko. So, Alfred. Si Alfred, kung babae yan ang pinakasimpleng babae. Pag nakita mo si Alfred, pag tumawa na yan, yung kanyang smile, nakakaalis na problema. So, nung minsan, yung seniors ball, nakikita ko sa upuan wala siyang kasayaw. Ang ginawa ko, tinawag ko siya, tapos pinasayaw ko sa kanya yung estudyante ng SPED. Maganda yun, yung Diyos ng SPED. Kaya lang, siguro mga wala man 5 minutes silang sumayaw, inaupo na. Tapos tinanong ko, bakit marko ka na? Hindi ba't hindi kayo nagsayaw kung kayo na kayo? Ang sagot sa kanya, hindi kukuha lang kausapin dahil tipid. Sabi ko, okay lang, sige, at least sinunod mo ko. Yan. Si Roel, yan ang kapatid ni Nerissa pagka nag-test. Pagka siya yung pumapangalawang nahuhuli. Ayan. Pag nag-test na, ayan, ma'am, sige na, konting pang tayo. Ayan. Pero napakabait niya si Roel. Kahit na alam niyang kung minsan hindi niya alam yung mga lesson, pero hindi ko nakitang humingi ng answer sa katabi niya. Tahimik lang siya pag nag-test. Tapos si Christian. Yan. Si Christian, pag tinitingnan ko, bakit ang ayaw ko ng itsura sa kakambal? Baka sa parang nasa hulya na siya. Kinuha lahat ng kambal niya. Kasi malaki na yung kakambal niya, tapos si Christian naman, cute.
yung malayo yung itsura din sa kakambal, parang hindi man nakakambal. So, mabait, tapos sinusunod lahat yung lotus ko, pagdating lalo na sa mga pera, eh kahit na, kaya lang, nung una, kumagal ka, pero siguro natuto na dahil sa nakakabayad ng pera. Kaya yan. So, hindi na nawawala ng singil. So, although kahit na nangyari yun, pero nalampasan niya. Ganun talaga. Si Daniel, yan si Daniel, ang pinaka-cute sa mga boys. Pagka nakita mo si Daniel, nawawala ang problema mo. Dahil masayahin na estudyante. Lalo na nung birthday ko. Yan. So, pag tinitingnan mo talaga si Daniel, makatawa ka. Sa itsura pa lang siya doon. Yung kanyang tawa, yun ang nakakagandang lalaki sa kanya. Although marami siyang hanggang sasabihin, baka mga galit. Tapos, iniingat-ingatan na niya, tapos bilang nagkaroon ng baluto, ayun, dumoble. Pero hindi doon nakikita yung ganda ng itsura mo nasa loob. Pag nakita ka at nakausap ka ng mga tao, super kakabait. So, nakikita dun sa tawa mo, ang totoong pagkatawa mo nakikita dun sa kung paano ka kumilos, ayan. Pag tumawa ka na, yan. Yan si Daniel. Hindi ka na makalimutan, Daniel. Si John, ang salt and pepper ng Bonifacio 1, ang genius na estudyante ng Bonifacio 1. Paano hindi magiging genius? Tingnan mo naman ang buhok niya. Pumuti na sa araw niya. Pag nakita mo si John, kahit naputi yung buhok niya, nakikita pa rin yung ng lalaki niya. Yan, si John. So, genius type yan, si John. Si Kevin, si Kevin, ang tatay ng Bonifacio 1. Hindi lang siya tatay, siya yung pinaka-paregal sa mga buhay niya. Pero pagka binawalan mo na, talagang gano'n lang siguro siya. Pag nasa serious na lang pag-uusap, hindi na siya, pag binawalan mo na, ayun, sumusunod naman siya. Siguro galing lang na talaga yung medyo, yung nandun sa, yan, punta sa mga nasa sa loob ng room. So, si Bien ang pangalawang bunso ng Bonifacio 1. Si Bien, pag nakita mo, hanggang ngayon, 40th na, pero parang first year pa ang itsura. Cute. Tahimik. Tapos, pag kinausap mo, sasagot naman siya. Si Jan, Paul, yan. Si Jan, pag nakita mo si Jan, alam mo yung parang iman na iman, iman naman talaga siya, kaya lang, meron lang siya yung parang si Imelda Papin. Yung maramdamin. Yung pagtingnan mo, cute siya, magandang lalaki, maputi, yan. Tapos masipag pa rin. Kaya pag pinagsabihan ko naman siya, kung nagkakamali, na-accept naman yun. Yun ang gusto ko sa kanya. Tapos, hindi na niya ginagawa pagka, di ba, binawalan mo, pinagsabihan mo, nilagawin niya yung mama. Tapos, ang style lang ni JP, pagka nagsalita yan, kukunin ka sa mabilis na salita. Yan. Sa discussion, pag halimbawa nag-discuss, nag-report siya, kukunin ka sa mabilis. Alam mo, alam na alam niya yung report niya, pero sa salita niya parang alam, dire-diretso ng pagkasalita, hindi niya alam, ikakat ko siya para nang sa gano'n kalimutan niya yung sinasabi niya. Kinukuha ko lang yung style niya na mayroon din siyang style na
kunin ka sa mabilis. Yan. Para malilito ka pag pinapakinggan mo siya. Pero, okay si JP. Yan. Si John Marty, ang makata ng Bonifacio 1. Nabasa ko yung ginawa niya. Yung nung natetest, mayroon siyang sinabi niya lahat yung tungkol sa mga Boni 1, pati sa akin, yung sinabi. Nagustuhan ko, sabi ko, mayroon pa siyang natatago talino. So, isa siyang makata. Sino mo makakaisip na gumawa ng mga ganon kung hindi siya talagang makata? So, yung sinulat niya, gusto ko kunin sana para may remembrance. Kaya lang, baka gusto niya sa kanya lang yun. Tapos si Alistair naman, yan ang macho ng Boni 1. Kasi mas Maniago, yan ang mga macho man ng mga Boni 1. Tapos si Joseph tahimik lang. Pero may tinatago yan. Kunwari, pagka-recitation, tinitignan ako, tahimik-tahimik. Pero pagka tinawagan mo, biglang may nasagot. Yan si Joseph. Tapos si Robin yan. Nabait din si Robin. Ay Robin, sabi mo, kukunin mo teacher. Sana naman hindi ka maging kamukha akong mataray. Baka magtaray-taray ka. Hindi pwede sa iyo, lalaki ka. Pero gusto ko maging teacher naman, sana good luck. Tapos, yung lang ang tinuro ko. Ituro mo rin sa mga maging estudyante mo. Tapos si Ryan, ako si Ryan. Yan ang inasang kong best in English. Si Ryan, bigla. Kaso ata hindi nangyari yun. Kasi hindi nagmana sa mami niya. Ang mami niya kasi military. Kaso si Ryan, hindi nakuha yung pagka-Inglisera ni mama niya. So, okay si Ryan. Pag tinan mo si Ryan, yan ang tao hindi seryosong dating. Pero pagka nagtrabaho na, nandun na yung pagka-seryoso na. Si Ronel, hindi ko malimutan yung nangyari kay Ronel, no? Sobrang mayayain si Ronel. Tapos, sabi ko, dahil kuminsan dahil nandun sa dulo, si Ronel, naiiwan siya sa recitation. So, ang ginawa ko, pinaupo ko sa harapan para nakikita ko siya. Sinunod naman niya ako. Tapos, ang gusto ko sa kanya, yan, nag-recite siya. Muna nung sinabihan ko, na nandun siya sa harapan para nakikita ko siya at naririnig niya yung sinasabi ko, sinunod niya ako, nakaka-recite na, very good ka. Tapos si Kenneth, yan ang bunsoy ng Boni 1. O bunsoy, kahit na bunsoy yan, pagka nagsalitang lakas ng boses, parang, pag hindi mo nakikita, parang nagsalita yung tao malaki. Pero pag tinignan mo, ang cute niya, maliit lang nandun siya sa dulo. So sabi ko sa kanya, dahil cute ka, sana nandito ka sa harapan, pero sabi niya, mas komportable na siya doon sa upuan niya. Na kunwari, nandun, nagtatago sa likod ni Roniel. Ni Ronel, para hindi matawag. So ito. Tapos si Ortiz. Si Ortiz ang napakasimpleng estudyante ng Boni 1. Nandun lang siya sa dulo, nakaupo, tapos tahimik, ngunit mapangalit. Di ko alam, may niligawan pala siya. Si Ortiz yan, tahimik, pero hindi nyo lang may tinatago. May nililigawan na siya. Hindi ko alam kung sino hindi ako chismosa. Ngayon, kay Robles, si Vince, si Elijah, si Raysan, at saka si Chan. Yan ang apat na magkakasunod-sunod na yan.
pag tinignan mo, parang lahat sila magpapare. Pero isa lang yung gusto magpare at ano. So, si Vince, pag tinignan mo dun sa upuan si Vince, tahimik lang. Ewan ko dahil ang katabi niya maganda. Si Pat at saka si Ted. Si Vince, pag tinignan mo, yung taong walang problema ang dating. Basta simple lang nandun lang sa upuan na doon sa harapan. So, paswerte na siya, katabi niya dalawang babae. Instead na siya yung tawagan ko pag recitation na matatawag ko si Pat, si Ted. So, si Elijah ang pag tinignan mo, katawa pa lang talagang mawawala na ng problema. Kasi yan ang pagka yung tawa niya, ngiliti ang kanyan, kung makikita ng mga babae, parang malalaglag yung mga panty. Pagka, sa tawa pa lang yan, ha? So, si Elijah, bagay, pag tinignan mo, napakasimple. Kahit na magandang lalaki, hindi suplado. So, si Raysan, father, magpapita, no? So, si Raysan, na sinasabi niya magpapare, so, bakit sa'yo kung magpapare ka? Yan. Tapos si Jan. Yan si Jan, ang tahimik, guwapo, magandang katabi ni Elijah dahil nahahawa si Raysan sa kapogyan ng dalawa. So, si Mark, si Katno, yan ang nervyoso ng Bonifacio 1. Pag mayroon siyang nagawang isang bagay na hindi ko nagustuhan, agad siyang lumalapit. Kahit na hindi ako galit ng papasuri. Yan si Genevieve, mababang loob. So, although yung math niya, mababasa lang ng mga grades niya, pero lang po, gagamitin mo rin yun pagdating mo ng college. Huwag mo pansinin kahit mababa yung binigay ni Ma'am Bernadette sa'yo. Ang pansinin mo doon yung natutunan mo. So, alam ko, pagdating mo ng college, magagamit mo yun. Si Kuya C, yan, ang pansang ng Bonifacio 1 Boys. So, tanging iisa lang ng kabatsing-tsing ng mga lalaki sa Boy 1. Kasipan, yan. Siguro nakakuha na ng idea sa kapatid niya dahil naging estudyante ko, yung kuya niya. Pero pag tinignan mo, parang mas kuya siya kaysa kay kuya niya. So, yung kuya niya naging estudyante ko, kaya nung tingnan nang makita kong yung tsura ni Kuya C. Yan, si John Paul. Kala ko, mas maganda. Parang nagkamali yan, ha? Mukhang mas maganda to kaysa dun sa naging estudyante ko ako. Pero talagang sabi lang talaga dahil makakawag si Kuya C. So, siya yung monitor ng Bonifacio 1. So, pagka inutusan mo, kagad niyang ginagawa yung pinagagawa ko. Tapos si Mark, yan. Ito ang pinakagusto ko sa mga boys. Kayo na mag-series yung iba, no? Ibang klase yun. Gusto ko siyang kinakausap namin ng pagka-recitation. Kasi pag binigla ko siya, nalilimutan na niya yung answer. Kaya ganun ang ginagawa. Pag tinawag ko, Mark! Yan. Instead na maisip niya yung answer, nalilimutan niya. Pero marunong si Mark. Parang hindi marunong lahat ng mga scientist, alam niya. Lalo na yung mga scientist dun sa subject nila sa chemistry. Tinanong lang ako ng kakunting part ng chemistry, tapos diniscuss niya lahat ng chemistry. Hindi naman yun ang answer. Pero may na-discovery ako sa kanya. Talagang iba siya pagka nag-aral. Si Mark. Lalo na sa math. Yan. Paborito ni Ma'am BBS.
pagdating sa math. Sabi ko, ano kaya kinakain ni Mark? Bakit siya lang tanging mataas sa math? Anong ginagawa ng iba? So, bakit hindi gayahin yan si Mark, mathematician? So, ang kukunin ni Mark, civil engineer. So, Mark, pag natapos ka na, ikaw ang kukunin kong gagawa sa bahay ko. Kahit na bahay ng kalapati lang. Yan. Si Carlo. Yan si Carlo. Pagka tinanong ko si Ma'am Bernadette, pag sinabi ko kay Ma'am Bernadette, matanda ka na kasi, sabi ko sa text ko. Hindi, may mas matanda sa akin, sabi niya. Eh, sino? Yung si Carlo mo, sabi niya. Ay, susumbong kita kay Carlo. Yan si Carlo. Pag wala si Carlo sa Bonnie 1, ayan, malungkot. Kasi siya ang unang tinitingnan ko pag halimbawa nandiyan na lahat yung mga Bonnie 1 sa loob ng room ko. So, nasa kaya si Carlo? Yan. So, kasi naalala ko nung first day ng school, nung June. So, pumunta yung mother niya. Sabi na, Ma'am, hinabili ko po yung anak ko. Sino pong anak? Si Carlo, yung pong Trinidad. Bakit po? Ano pong nakala po siya? Eh, kasi po baka po may magawa siyang hindi tama sa inyo. Ano po gagawin niya? Hindi pa naman po nag-uumpisa yung klase, sabi ko. Basta ako pong bahala sa kanya, sabi ko. O sige po, okay po yun. O yung tinanong ngayon, si Carlo. Ayan si Carlo, masipag. Pag tinanong ko yan, at sumagot, lalo na sa English, ayan, dire-diretso. Ang ganda niya mag-English. Ang ganda niya mag-answer pagdating sa essay. Kasi nababasa ako pagka sa essay kasi yung may tinanong ako, pag sumagot siya, eh, okay yung sagot niya. So, after ni Carlo, si Kumari, si Joseph. Si Joseph, pag tinanong mo, tawa pa lang. Yan, ang gandang lalaki. So, iba sa lahat ng itsura sa mga boys si Joseph. Sa tawa pa lang, pag tinitinang ko yung 2x2 picture niya, sabi ko nga kaiba, photogenic si Joseph. Yeah. Ang mensahe ko lang sa inyong lahat, yung lahat ng natutunan nyo, yung lahat ng galing at kahusayan na pinakita nyo, dalhin nyo pagdating nyo sa college nyo. Mas maging marunong pa kayo kaysa ngayon. So, yun ang message ko mula Apari hanggang Hulo. Mula kay Armada hanggang kay Kumari. Yan. Thank you sa inyong lahat. Gabay na.